Numidia sa hilagang bahagi ng Afrika, ang mandirigma na si Hanno ay tahimik na naninirahan kasama ang asawa ngunit may nagbabadyang pag-atake ang paparating sa kanilang bayan. Agarang naghanda ang mag-asawa na parehong mandirigma at ang buong puwersa ng kanilang lupain na pinamumunuan ni Jugurtha ang kinikilalang ama ni Hanno, at sumumpa ang mag-asawa na magmahalan kahit pa sa kabilang buhay. Sa di kalayuan dumating na ang hukbo ng Imperyong Roma na pinamumunuan ni General Acacius na balak sakupin ng Numidia ang natitirang malayang syudad sa Afrika. Nang papalapit na sa baybayin pinalakas ni Hanno ang loob ng mga kasama para pigilan ang mga mananakop. Gumamit sila ng mga armas pangmalayuan sa paghagis ng apoy sa mga bapor upang palubugin ang puwersang Romano, ngunit mayroon ding panglaban ang mga ito dahilan ng nahihirapan sila. Sa pangunguna ng general na kalapit ang mga barko nila sa baybayin sa kabila ng matinding pagpapaulan ng pana, nagkaproblema man sa daanan para makaakyat pero ang general mismo ang gumawa ng paraan upang maayos ito. Doon na nagsimula ang matinding labanan matapos makapasok ang mga Romano na pilit pinipigilan ng pangkat ni Hanno ngunit napakarami nila. Nang mapansin ng general ang mamamana pinapatay niya ito kung saan tinamaan ng asawa ni Hanno. Maging ito nahulog din sa dagat nang mabaling ang kanyang atensyon sa nangyari sa asawa. Matapos ang labanan nagising na lang si Hanno sa baybayin at nakita ang asawa na palutang-lutang na wala ng buhay. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap na talo ng Roman army ang kanilang bayan, nasa ilalim na ngayon ng pamumuno ng Roma ang syudad ng Numidia at ang mga mandirigmang bihag ay ginawang alipin. Isinakay sa barko ang lahat ng bihag para dalhin sa Roma. Nang nasa loob na napansin ni Hanno na sugatan ang kanilang pinuno kaya gumawa ito ng paraan para matulungan at inaalala ang panahon ng matagpuan siya nung bata pa ito. Hinahanap ng Roman army noon si Hanno at ang kanyang ina, pero ipinatakas siyang mag-isa saka ito napadpad sa Numidia. Hindi nagtagal nakarating na ang mga barko sa Roma, binigyan ng pagpupugay ang pagbabalik ni General Acacius ng isang mataas na parangal sa matagumpay nitong pananakop na ibinigay ng magkapatid na emperador na si Geta at Caracalla. Bilang pagkilala sa kanyang tagumpay magkakaroon ng paligsahan sa Colosseum, tumanggi ang general dahil gusto niya lang magsilbi sa Senado at sa mamamayan ng Roma. Gusto niyo na lang din munang magpahinga sa digmaan para makapiling ang asawa, ngunit ang emperador mataas masyado ang ambisyon, gusto din itong ipasakop ang Persia at India sa madaling panahon. Sa liblib na bahagi ng Roma dinala ang mga alipin na kinabibilangan ni Hanno para subukan ang kanilang kakayahan. Naroon din sa lugar si Macrinus isang maimpluwensyang broker ng mga gladiator na may mataas na ambisyon sa Roma. Ipinasok ang pangkat ng alipin na Numidia sa arena para sa isang laban. Pinakawala ng mga mababangas na unggoy na kanilang makakaharap pero pinili ni Jugurtha magpakamatay na sinubukan pa sanang iligtas ni Hanno. Napamangha ang lahat sa taglay niyang kagalingan sa laban sa mabangis na unggoy lalo na nang kinagat niya ito, dahil dito naging interesado si Macrinus sa kanya at matapos mapatay ni Hanno ang unggoy binili siya ni Macrinus upang kanyang maging mandirigma. Samantala si Acacius nakauwi na sa kanyang tahanan na matagal ng panahong hindi nakabalik, kung saan nag-aantay ang kanyang asawang si Lucilla ang balo na asawa ni Maximus ang unang gladiator na naging emperador. Ang mga alipin na binili ni Macrinus dumating na sa kanyang tahanan, sa napanood niyang ipinakita ni Hanno sa pakikipaglaban sinubukan niya ito sa kanyang mandirigma, nakita niya ang taglay na husay at lakas ni Hanno na may potensyal na magwagi sa paligsahan. Personal itong kinausap ni Macrinus dahil sa paghanga at hinikayat na lumaban para sa kanya kapalit ang kalayaan, pero walang ibang hangad si Hanno kundi ang ipaghiganti ang asawa na pinatay ng general at nagkasundo ang dalawa. Sa isang salo-salo sa palasyo, dumalo si Macrinus bilang isa siyang panauhing pandangal at napakataas ng impluwensya sa buong Roma, sinama niya roon si Hanno para sa gaganaping palabas. Inilaban niya ang kanyang gladiator para magbigay aliw sa dalawang emperador sa kabila ng ayaw nitong makasakit, pero wala nang nagawa si Hanno kundi harapin ang katunggali at hindi sadyang mapatay na sobrang ikinatuwa ng emperor. Talagang napahanga ang emperador at gustong alamin ang pinagmulan ng alipin, pero ayaw itong magsalita na akala nilang walang nakakaalam ng kanyang lengguwahe, ngunit biglang may binanggit si Hanno na mga kataga-katulad ng isang tula na lalong hinangaan ng magkapatid na emperador. Pag-uwi nagtataka si Macrinus kay Hanno na isang alipin na marunong sa tula. Wala itong sinabi sa kanyang totoong nakaraan bukod sa pagkakahuli sa kanila ng Roman army na may nalaman siyang kwentong alamat. Sa ibang bahagi, si Lucilla ay anak ng dating emperador kaya may impluwensya ito,
Nagplano sila ng palihim kabilang ang mga kaalyadong senador kasama ang asawa na si Acacius ng pag-aaklas laban sa kurap na mga emperador upang ibalik ang dignidad ng Roma. Masyado mang mapangahas ang kanilang plano, nakahanda ang mga kawal ng general. Sumang-ayon din ang senador na si Thrax upang mabawi ng dating emperators ang nawala sa kanyang trono. Sa Colosseum dinala na si Hanno at ang mga kasama nito para sa gaganaping paligsahan. Nakipagkita naman si Macrinus kay Thrax dahil may malaki itong pagkakautang at nagkasundo ang dalawa na ipusta ang lahat ng meron siya. Sa araw ding iyon magsisimula na ang paligsahan bilang pagpupugay sa pagsakop ng Roma sa mga barbarong Numidia. Dinaluhan ito ng mga pinakamatataas na panauhin sa bansa kasama ang general at si Lucilla. Pinagtalumpati si Acacius ng emperador bilang siya ang pinagpupugay ng mga tao. Pinapanood naman ito ni Hanno sa di kalayuan na talagang naghahangad ng paghihiganti sa general, pero ang totoo walang political na agenda si Acacius kundi ang katapatan niya ay para lang sa mamamayan ng Roma. Matapos nito inilabas na ang mga gladiator na lalaban mula sa panig ni Macrinus. Makakaharap nila ang wala pang talo na pambato ng dalawang emperador na tinatawag na Glycio the Destroyer. Doon na nagsimula ang labanan ng mga gladiator kung saan ayaw makipagtulungan ng isa sa kasama ni Hanno dahilan ng nauna itong napatay. Masayang-masaya ang dalawang emperador na walang ginagawa kundi magpakasasa sa kapangyarihan. Pero may plano si Hanno kung saan inilapag niya ang kanyang sandata at kumuha ng buhangin. Biglang may naalala si Lucilla mula sa kanyang nakaraan at paglapit ng kalaban sinabuyan niya ito kaya bumangga sa pader ang rhino. Nang mapansin ito ng dalawang emperador, naalala nila na ito ang manunula at binanggit ang mga katagang sinabi sa kanila. Narinig ni Lucilla ang tula na lalong nagbigay sa kanya ng hinala na may ugnayan ito sa kanyang nakaraan. Patuloy na nakakalaban ni Hanno ang mandirigmang wala pang talo dahilan ng nahihirapan ito. Binigyan siya ng awa ng emperador sa pamamagitan ni Lucilla pero hindi sumang-ayon si Hanno. Mas gusto niyang mamatay kaysa kaawaan ng mga Romano kaya patuloy siyang inatake ng katunggali, pero nagawa nitong makabawi at tuluyang pinatay ang undefeated gladiator. Talagang namangha ang lahat maging ang mga emperador sa husay nito sa ipinakitang laban, ngunit naniniwala si Hanno na hindi makukuha ang kalayaan sa arena kundi ang kanilang kamatayan. Pag-uwi ni Lucilla bumisita siya sa dating tahanan nila ng dating asawa kung saan nakasulat ang mga katagang binanggit ni Hanno. Naalala niya din ang pamamaraan ni Maximus na katulad sa ginawa ni Hanno. Bago ito mapatay sinigurado niya ang kaligtasan ng kanilang anak na si Lucius dahil ang anak ang tagapagmana ng trono. Inilayo ni Lucilla ang kanilang anak sa mga gustong maagaw ang kapangyarihan. Sa kulungan may doktor na gumamot kay Hanno sa kanyang mga sugat. Dati rin itong gladiator pero pinili niyang magligtas kaysa kumitil ng buhay ng iba. Dumating naman si Macrinus na masayang-masaya sa pagkapanalo ng kanyang mandirigma. Nang gabi ding yun dumating si Lucilla sa arena upang makausap si Hanno at inalam kung mayroon itong pamilya. Inamin ng gladiator ang katotohanan na napatay ang asawa niya sa ilalim ng pamumuno ni General Acacius na kanyang asawa. Nakaramdam si Lucilla ng lukso ng dugo at humingi ng tawad sa pagkahiwalay nilang mag-ina, ngunit hindi siya tinanggap ni Hanno na iniisip inabandona siya noon nung bata pa ito. Pag-uwi pinaalam ni Lucilla kay Acacius na buhay pa ang anak na isa sa mandirigma. Nag-alala ang general dahil ang susunod na laban ay marahas at halos walang nakakaligtas. Nagmakaawa si Lucilla na tulungan ang anak subalit may nakikinig sa pag-uusap ng dalawa. Dumating na ang araw ng paligsahan na tinatawag na Poseidon, maglalaban ang mga mandirigma gamit ang mga bangka na parang nasa totoong karagatan. Sa panunood ng ina nakaramdam ng kaba si Lucilla para sa anak kung saan isa-isang napatay ang mga kasamahan ni Hanno. Pero mayroon itong plano kung saan sinira nila ang bangka ng kalaban na kinabibiliban ni Macrinus. Patuloy pa din silang pinapaulanan ng pana, kaya direktang binangga ng mga ito ang bangka ng kalaban sa kanakipaglaban ng harapan pero may ibang plano si Hanno. Balak na niya sanang patayin ang general ngunit hindi ito tumama pero sa kabila nito si Hanno ang dineclare bilang panalo. Samantala ang nakadinig na usapan ni Acacius at Lucilla tauhan pala ni Thrax. Sa kanyang tahanan dumating si Macrinus dahil siya ang nanalo sa kanilang pustahan at ang lahat ng ari-arian nito ay sa kanya na. Pero iba ang gustong makuha ni Macrinus kundi ang kanyang katapatan na sa una pa lang ito ang kanyang plano. Dahil wala na siyang pagpipilian inamin ng senador ang lahat ng alam niya patungkol sa balak na pagpapatalsik sa emperador.
Gabi ng tangkang iligtas ni Acacia si Hano, nabigo ang kanilang plano matapos magtraidor ni Thriax habang sinundo rin si Lucilla ng mga kawal kung saan parehong hinuli ang mag-asawa bilang pagtataksil sa emperador. Sa kulungan ng arena kasama ang doktor nakita ni Hano ang nakaburang pangalan. Sinabi ng doktor na ito si Maximus na minsan nang nakita ni Hano sa laban ng ama ng isang beses na hinangaan niya ang katapangan. Dinala ito ng doktor sa isang sikretong lugar kung saan naroon nakatago ang mga gamit ng ama na naiwan. Kalaunan, ang general na itinuring na bayani ng Roma ay pinarusahan na lalaban sa arena sa pagtatrader. Ginagalang ito ng mga kawal pero mabilis na pinabagsak ni Acacius ang lahat habang pinapanood siya ni Lucilla na nakagapos. Ngunit nang matapos niyang matalo ang mga kawal sunod na pinalabas si Hano upang labanan ito na matagal ng hangad ng mandirigma na maipaghiganti ang asawa, sinubukang makipagsundo ni Lucilla sa emperador pero huli na ang lahat. Pagpasok pa lang ibinuhos na agad ni Hano ang kanyang lakas para pabagsakin ang general sa isang matinding labanan, pero may kagalingan ito sa pakikipaglaban at sinabi sa kanya ng general na alam niya ang pagkatao nitong siya ang tagapagmana ng trono. Lumuhod si Acacius at pinili ng sumuko kay Hano pero ang emperador ang magdesisyon sa magiging kapalaran ng general. Nagpasya ang emperador na kamatayan para kay Acacius pero hindi ito ginawa ng mandirigma. Subalit ang emperador pinag-uutos ang pagpatay kay Acacius sa pamamagitan ng mga mamamana. Nagsalita si Hano sa harapan ng lahat kung ganun ba talaga tretuhin ng Roma ang kanilang bayani. Dahil dito nagsimulang nagalit ang mamamayan at pumanig sila kay Hano kung saan nagkakagulo at agad pinalikas ni Macrinus ang magkapatid na emperador para sa kanilang kaligtasan. Matapos ang laban binisita ulit ni Macrinus si Hano sa selda nito, dahil sa saya niyang isa-isa nang naisa sa katuparan ang kanyang mga plano na pagharian ang Roma sa pamamagitan ng mandirigma. Sa labas ng palasyo nagsimula ang malawakang pag-aklas ng mga mamamayan ng Roma sa magkapatid na emperador. Kasama sa mga plano ni Macrinus pinag-away-away niya ang magkapatid na magsisihan sa kapinatay ang nakakatanda sa kanila. Binisita naman si Hano ng ina sa kulungan, inihayag nito na ang tadhana na mismo ang gumawa ng paraan para magkita ulit sila, at ibinigay ni Lucilla ang singsing ng amang emperador noon na ipinamana nito kay Maximus bilang simbolo ng kagitingan. Humingi ng tawad si Hano sa ina sa pagkamatay ng general, pero sinabi ni Lucilla na namatay ito para sa Roma kagaya ng kanyang ama na nagplano ng pag-aaklas laban sa emperador. Samantala ang natitirang emperador ay ang nakakabata na sinadya talaga ni Macrinus upang madali niyang makontrol, dahil dito siya ang hinirang na bagong magiging consul ng Senate ng Rome kung saan hawak na niya ang buong kapangyarihan. Maging ang dating empress hinikayat niya din na kumampi sa kanya, dahil ang totoo dati ring alipin si Macrinus ng ama ni Lucilla pero hindi siya itinuring na iba, ginamit niya ang talino para malinlang ang lahat at maabot ang narating niya ngayon, ang kamatayan ng empress lang ang magbibigay daan kay Macrinus sa pangarap niyang trono. Sa kulungan, humingi ng tulong si Hano sa doktor para maghatid ng mensahe sa Ostia. Ipinapaabot niya ang singsing ng kanyang ama sa isang general at nagpakilalang siya si Lucius Aurelius ang prinsipe ng Roma. Ayaw pang maniwala ng doktor pero ginawa niya din ang hiniling ng gladiator sa kaagarang naglakbay. Nang marating nito ang Ostia, ipinakita niya ang singsing ni Maximus na ipinagtataka ng general kung saan iyon nanggaling. Sinabi ng doktor na nagmula ito kay Lucius Aurelius ang prinsipe ng Roma at agad tinipon ang hukbo patungong Rome. Sa sandaling iyon gaganapin na ang huling laban ni Hano para sa kanyang kalayaan, pero may plano ito kasama ng iba pang mga mandirigma upang labanan ang mga gwardya. Kinuha din ni Hano ang gamit ng ama sa kanyang pakikipaglaban. Matapos nito pinulong niya ang lahat ng gladiator para lumaban kasama niya para sa kalayaan ng Roma. Nang magsisimula na ang laban lumabas si Hano kung saan makakaharap niya ang hukbo ng Royal Guards mag-isa. Naroon din ang kanyang ina na bihag at dapat nitong mailigtas. Pero bago pa magsimula lumabas ang mga kasama nito na hindi inaasahan ng lahat, nalaman ni Macrinus na may malaking puwersa sa labas ng Roma patungo sa kanila. Nagkakagulo na sa buong arena dahil maging ang mga mamamayan ay lumalaban na din sa mga kawal. Isinagawa naman ni Macrinus ang kanyang uling plano na patayin ang natitirang emperador upang siya ang papalit. Ililigtas na sana ngayon ni Hano ang ina mula sa pagkakagapos. Subalit pinatay ito ni Macrinus bago niya panagawa at tumakas palabas ng arena. Hinabol siya ni Hano kung saan sa labas ng Roma dumating na ang hukbong kakampi nito habang sinalubong ng Roman army na handang makipagdigma. Inabutan ni Hano si Macrinus at nagpakilala na siya ang tunay na prinsipe ng Rome.
na walang hangad kundi ang malaya ang Roma sa mga taong kagaya niya. Naglaban ang dalawa pero walang nakialam na mga kawal sa magkabilang panig. Ipinakita ng dalawang mandirigma ang galing nila pareho pero sa huli napatay ni Hanno si Macrinus at siya ang kinilala ng lahat bilang bagong emperador ng Rome.